Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ating Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Ngayong hapon, ini ang Headliners Watch, Webes, Enero 29, tuwing 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul, Noblesse sa Taos. Kagkaroon sa mga pangulong di naman. Pagpasangkan sa security measures sa Iloilo Airport, pungkuan sa security stakeholders sa Kaap, Iloilo. Mga pasahero, liwat yung panumdum sa Kaap nga hindi magdala sang ginadilian nga bagay sa sulod sang Iloilo Airport. Sampaw-sampaw nga kaso pag-atubangon sang suspect nga nagpangtaya sa kutsilyo sa Iloilo International Airport. Operator sang modernized jeep sa Bacolod ngiging pag nag-overload ginserbihan na sang show cause order. Pagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Pagpasangkad sang security measures sa Iloilo Airport, pungkuan sang security stakeholders sunod sa Kaap, Iloilo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Liwat nga ginpanumdum sa tagdumulaan sa Iloilo Airport ng mga pasahero nga hindi magdala sang patalom, kutsilyo, kon pointed materials bangod ini ang ginadumilian. Suno kay Iloilo Airport Terminal Supervisor Arthur Pareño, dapat nga ang mga hand carry material sa mga gamit lang nga ginapahanugutan santo sa pagsulundan kag ginadumilian gid ang bladed weapon kag mga firearms. Kung baguhanon nga pasahero mas maayo man nga magtimpran, wagod masikyar gilayon ang kagamitan, agod hindi manginhuol sa pila ka mga nagabiyahe. Sa karon mas ginpa-alerto pa sa airport management ang sistema sang security checking kasunod sa insidente sa diin ilaman ginpasanyog ang koordinasyon sa nagkalain-lain nga departamento agod malikawan ang insidente nga nagtugas sang alarma sa operasyon sang paliparan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa kawat ka balita, liwat ngiging pahanumdum sa tagdumalahan sang Iloilo International Airport ang mga pasaherong hindi magdala sa patalom, kutsilyo kon mga pointed materials bago din niyang ginadumilian. Sunod kay Iloilo Airport Terminal Supervisor Art Pareño, dapat nga mga hand carry materials sa mga gamit lang nga ginapanugutan santo sa pagsulundan kay ginadumilian ang bladed weapons kag firearms. Kung baguhanan nga pasahero mas mayo mga magtemprano kung matsekyar gilayon ang kagamitan agad hindi manginhuol sa pila kag biyahe. Sa karon mas ginpa-alerto pa sang airport management ng sistema sa security checking kasunod sa insidente sa diin ilaman ginpasanyog ang koordinasyon sa nagkalain nga departamento ug malikawan ang insidente nga nagtugas ang alarma sa operasyon sang paluparan. Sampaw-sampaw o kung magapangatubang sa sampaw-sampaw nga kaso, ang suspect nga nagpagtay sa kutsilyo sa pre-departure area sang Iloilo International Airport. Sunod kay Colonel Bayani Razalan, Provincial Director sang IPB, attempted homicide, direct assault ug grave threat ang mga kaso nga pag-atubang sa suspect. Nalantaw man sa kapulisan ang resistance and disobedience to persons in authority kag alarming scandal sa depende sa madeterminar nga elemento sa krimen. Sa karon niya pa sa ospital ang suspect matapos matiruhan ng pusang pulis sa abaga apang stable na ini base sa iya latest medical bulletin. Gimpasiguro sang Police Regional Office 6 nga ginaimbestigahan sang tulid ang natabo nga pagpangtaya sang kutsilyo sa Iloilo International Airport na nagresulta sa isa ka shooting incident.
Nagagawa sa investigasyon nga ang 54 anyos ka pasahero nagpamaliban nga isungka ang iya bladed weapon matapos natukiban sa security inspection nga may dala ini. Gintingwaan sa kapulisan nga istoryahon ng suspect apang wala ini magkooperar sa baylo gintayaan sini sang kutsilyo ang mga pulis. Sa pamahog nga dala sa suspect, natiruhan ang suspect sang pulis sa di naigo ini sa abaga. Gilayon man gidala suspect sa ospital. Sa pagtutok sa investigasyon, kinanglan ma-establishar sunod sa PRO6 sa mga sirkumstansya sa natabo nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Operator sa modernized jeep sa Bacolod ng Gipay nag-overload ginserbihan sa show cause order. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pihanasang show cause order sa Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO-NIR kaupo ng Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang operator sa motorized jeepney nga ginpahayag nag-overload sa ginkarga nga pasahero. Magluwas diri, nagpatuman man sang nagaigo nga pinalidad ang BTTFD para sa nasambit nga operator. Samtang maga-issue ang LTO-NIR sang dugang pangan show cause order batok sa driver kag sa konduktor. Ginpanumdum ni Mayor Greg Asataya sa mga PUV drivers, operators kag mga konduktor nga kabuhi sa mga pasahero ang ila ginakaptan gani dapat iprioridad ang kaluwasan sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mayor Gasataya din pasigurong stricto nga pagpatuman sa traffic and transport regulations sa Bacolod kasunod sa viral video angot sa overloading. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Napasiguro ni Bacolod City Mayor Greg Asataya sa publiko ang pagpadayon sa istrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon sa trapiko kag transportasyon agud masiguro ang kaluwasan kag kaayuhan sang tanan nga mga commuter nga Bacolodnon. Ang pahayag ginpagwa sa opisyal matapos nakalabot sa iya ihibalo ang isa ka video nga nagalapta online tuhoy sa isa ka modernized jeepney nga nagabiyahe nga sobra-sobra ang karga nga pasahero. Sunod sa alkalde, ang kaluwasan sa mga pumuluyo hindi dapat pag-ikompromiso. Dugang sa alkalde, na istorya niya na si Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO-NIR Acting Regional Director Jekon Lu na nagkumpirma na nagsugod na ang ila investigasyon tuhoy sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, 8 ka ASF affected LGU sa Western Visayas gin-upgrade sa yellow zone halin sa pink zone. 42 ka iban pang gin-upgrade man sa pink zone halin sa red zone. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nasa yellow zone o kon surveillance zone halin sa pink o kon buffer zone ang 8 ka lokal nga panguluhan sa Western Visayas nga apektado sadto sang African Swine Fever o kon ASF. Ini ginalakipan sang Banga, Balete, Buruanga, Madalag, Malinaw, Navas, kag New Washington sa Aklan, kag sang San Jose de Buenavista sa probinsya sa Antique. Ang yellow zone amo ang mga lugar nga wala na sang may na-record nga ASF pero may kaingod nga infected zone gani hugot gihapon ang ginapatuman nga pagbantay. Samtang 42 ka banwa kag syudad sa rehiyon ang gin-upgrade na sa pink o kon buffer zone halin sa red zone. Ini ginalakipan sa mga banwa sang Altabas, Batan, Libakaw, Makato, Malay, Numancia kag Tangalan sa Aklan, Bilison, Hamtik kag Sibalom sa Antique, Cuartero, Dao, Dumalag, Maayon, Mambusaw, Pontevedra, President Rojas, Rojas City, Sigma kag Tapas sa Capiz, Barotac Viejo, Batad, Concepcion, Dingle, Dumangas, Estancia, Iloilo City, Haniway, Lambunaw, Leganes, Mina, Lucena, Oton, San Enrique, San Miguel, Santa Barbara, kag Saraga sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Wala makabaton sa imbitasyon sa mga aktibidad sa Bagulang ng Takop nga Dinagyang Festival. Inyong din pahig Vice Mayor Love Baronda sa interview sa Merkules. Sa opisyal yung pakamayo niya lang na hindi magtambong sa mga kaiwatan bilang respeto sa desisyon ng organizers
ang lokal nga panguluhan. Sa piyak sini nagtambong ang opisyal sa ginagang illumination sa Biyernes, Enero 24 sa tuman na kalit ang hinabaton ng imbitasyon. Yung bayan nga importante ipakita sa pumuluo na nagabulugan na yung tanan ng opisyales bilang respeto kag kortesiya sa kada isa. Samtang nagtambong na lang ang opisyal sa sadsad sa Cagliari sa Domingo sa hapon, kaubo nang iutod na si Congresswoman Jam Baronda sa dinig sadsad sila kaupo ng mga barangay-based tribes. Ginapangimulahan sa Police Regional Office 6 ang Iloilo City Police Office matapos makuha ang Best City Police Office sa giniwat na PNP Day 2026 na may temang serbisyong nararamdaman kapulisang maasahan. Ang prestiyoso na pagkilala ginbato ni ICPO Director Colonel Wilbert Padilla naging confirm ni Executive Secretary Ralph Recto, DILG Secretary Juanito Victor John V. Cremulya ug PNP Chief Jose Melencio Martates. Sunod sa PRO6, ang nabaton ng pagkilala nagapakita lang sa dedikasyon sa ICPO na mahatag ang maayo nga serbisyo sa mga pumulo ni ng kabuang tuig nga nakuha sa ICPO ang pagkilala. Samtang tatlo ka volcanic earthquake ang nabalhag sa Fibok sa bulkan Halaon sa makaligan nga 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide flux sini naglabot sa 1,488 tons kada adlaw sa Enero 28. Sa karon wala gyapon gabago ang alert status ng bulkan Halaon kung nagapabilin sa alert level 2. Nasobra isang gatos ka pamilya sa Rojas benepisyaryo sa walang butong program. Detalye sang balita, Marian Grace Aranieta. Bilang kabahis ang scale-up implementation sa walang gutong program, naghiwat ang DSWD Field Office 6 sa simultaneous pilot food redemption activities sa Capiz. Giniwat ang simultaneous food redemption sa Rojas City kan mga munisipalidad sa Napili nga benepisyaryo sa DSWD walang gutong program ng 143 kapamilya sa Rojas City na na-identify pagi sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction ng programa sa DSWD. Katuyuan sa mga mabuligan ang mga ginagabing food poor families mga benepisyaryo makabaton sa bulanan nga assistance ipali sa EBT cards kag paggagamiton sa pagbakal sa pagkaon sa mga DSWD accredited retailers. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Dolivas dako nang mabulig sa programa sa mga mas nagakinahanglan nga pamilya. Nagpayag si Dolivas nga nagasuporta ang programa sa regular man nga kontragutong program sa syudad ang bugas para sa taga Rojas. Nagwalaom naman ang alkalde sa parang implementasyon sa programa. Radyo Pilipinas News. Sustainable Livelihood Program, Association sa Sipalay Negros Occidental ng bukas ang General Merchandise Project. Detalye sa balita, Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas Report. Agi sa Seed Capital Fund na ginhatag sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, nagbukas ang isa ka Sustainable Livelihood Program Association o kon SLPA sa Sipalay City Negros Occidental sa General Merchandise Project. Una na nga nakabaton ang Sipalay Non-Laborers Association sa 600,000 pesos gikan sa DSWD NIR. Pinaagi sa assistance, nagbukas na ang community managed stores ng asosasyon nga makabulig sa pagsiguro nga may steady na nga source of income ang mga miyembro. Yara sa launching sa General Merchandise Store ang pinaka-opisyal sa syudad nga nagpabutyag man sa ilang pagsuporta sa asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DSWD Field Office naghiwat sa pilot food redemption activity sa Capiz. Detalye sa balita, Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas Report. Bilang kabahis ang scale-up implementation sa walang gutong program, naghiwat ang DSWD Field Office 6 sa simultaneous pilot food redemption activities sa Capiz. Giniwat ang simultaneous food redemption sa Rojas City kan mga munisipalidad sa Pilar, Pontevedra kag President Rojas. Ginpangunahan ni Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya kag mga personnel sa walang gutong program ang aktibidad. Pinaagi sa food redemption activities, nakapamakal ang mga benepisyaryo sa essential kag nutritious food items gamit ang electronic benefit transfer o kon EBT cards. Naghiwat man sa food redemption sa Dumara kag magahiwat naman sa mga masulod nga inadlaw sa Mambusaw, sa Pian, Tapas, Hamindan kag Dumalag. Una na nga ginanunsyo sa DSWD6 nga magapatuman ang regional office sa scale-up implementation sa walang gutong program
Usa diin mosobra sa 11,000 ka benepisyaryo ang magadugang sa programa gikan sa Iloilo, Antique kag Capiz. Madumdumay nga nag-issue si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 44 kung sa diin tinutuyo siyang food stamp kapanubuo ng incidence ang involuntary hunger nga gina-eksperyensyahan sa low-income household pinaagi sa provision sa monetary-based assistance pinaagi sa EBT card. Kada bulan, may nagasulog ng 3,000 pesos sa EBT card na sarang magamit sa mga benepisyaryo sa pag-redeem sa food commodity sa mga DSWD registered o kon accredited store. Para sa Bagong Pilipinas, Brent Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magapanumbalik ang Calle Real Street Night Market sa masunod na semana kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day. Ang Calle Real Valentine's Night Market magatanyag sang food. Iban food items sa di mahimo makabakal siyang pagkaon, street food kag iban pa mahimo man makabakal sang non-food items kangay sa mga bulak, bayo, accessories, mga pangregalo kag iban pa. Kabahin ini sang pagsuporta sang titulo sang syudad nga UNESCO Creative City for Gastronomy kag pagganyat sa mga turista nga magtilaw sang Ilonggo Food. Hiwato ng night market sa Pebrero 13 tugtob 15 alin alas 5 sa hapon tugtob alas 12 sa tungang gabi. Kung madumduman ang uli nga night market ginihiwat sang nagligad nga Desyembre. Philippine Standard Time alas 4:23 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. 9 Enero 29 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.